Ninanakaw nila ang lahat. Habang inuubos ni Teresa ang pawis sa pabrika, umuwi ang asawang si Ignacio na may akay na kabit na buntis. "Pirmahan mo ito, baog na magnanakaw." Bulyaw ng biyenang halimaw, sabay tapon ng pekeng kasulatan. Ngunit imbes na lumuhod, kalmadong ibinagsak ni Teresa ang singsing. "Ibinabalik ko na ang basurang apelido nyo. Handa na ba silang masunog sa impyernong sarili nilang gawa? Ito ang tunay na tagapagmana ng mga Alvarado, hindi ang isang baog na magnanakaw na tulad mo." Unti-unting luminaw ang paligid mula sa nakakabinging pag-alingawngang ng boses na iyon. Nakatayo si Teresa sa gitna ng ingrandeng bulwagan kung saan ipinagdiriwang ang kapistahan ng bayan. Nakatitig sa kanya ang daan-daang matang mapanghusga, mga kamag-anak, mga kaibigan sa politika, at mga manggagawa. Mainit pa sa loob ng bulsa ng kanyang kupas na pantalon ang isang makapal na kayumangging sobre. Laman nito ang buong sweldo ng mga tauhan ng pabrika, perang nakuha niya ilang oras pa lamang ang nakalipas matapos niyang isangla ang kaisa-isang gintong kwintas na pamana ng kanyang yumaong ina. Ngunit tila may malamig at magaspang na bakal na unti-unting ibinabaon sa kanyang lalamunan. Hindi siya makahinga. Ang paningin niya ay nakapako lamang sa isang bagay, ang kamay ng kanyang asawang si Ignacio. Mariin at punong-puno ng pag-iingat na nakahawak ang lalaki sa baywang ng isang magandang babaeng nagdadalang tao. 6 na buwan siyang nag-isa, pilit na isinisalba ang nalulubog na negosyo ng mga Alvarado habang nasa Dubai ang kanyang asawa, para lamang matuklasan na umuwi ito upang ipagmalaki ang bunga ng isang kataksilan. Isang makapal na dokumento ang walang-awang inihagis ni Doña Remedios sa ibabaw ng mahabang hapagkainan. Nagliparan ng ilang pahina nito bago tumigil sa tapat mismo ni Teresa. "Pirmahan mo ang pag-amin na ito, Teresa. You embezzled the factory's money to hide your affair with that supplier. Aakuin mo ang lahat ng nawawalang pondo." Matalim at punong-puno ng pag-uutos na wika ng kanyang biyenan. Inaayos pa nito ang mga mamahaling brilyante sa leeg na parabang walang sinisirang buhay. "Dahil kung hindi mo pipirmahan yan, bukas na bukas din, I will make sure your sister loses her teaching license sa kumbento. Gagawa ako ng eskandalo para wala kayong mukhang ihaharap sa buong probinsya." Bumigat ang pag-inga ni Teresa. Gusto niyang sumigaw na ang mga nawawalang pondo ay ipinambayad sa mga utang ni Remedios sa sugal at sa mga peking kumpanyang ito rin ang nagtayo. Gusto niyang ilabas ang mga kopya ng resibo na nagpapatunay ng kanyang kalinisan. Ngunit alam niyang sa sandaling magsalita siya ng walang sapat na armas, dudurugin lamang siya ng impluwensya ng pamilyang ito. "Tita, wag niyo na po siyang sigawan. Baka mas stress lang po kayo. Masama sa baby natin." Malambing, ngunit nakakalasong wika ng babaeng naggangalang Camila. Nakahilig ito sa dibdib ni Ignacio habang pasimpleng pinapasadahan ng kamay ang sariling tiyan. "No, Camila. Kailangan niyang matutong tumanaw ng utang na loob." Matinis na sagot ni Remedios na ang mga mata ay nandilisik habang nakaturo kay Teresa. "Binigyan siya ng anak ko ng pangalan at marangyang buhay. Tapos pag nanakawan niya lang tayo? Habang ikaw, heto, bibigyan mo kami ng tunay na apo na magtutuloy ng aming dugo." Ibinaling ni Teresa ang kanyang mga nangungusap na mata kay Ignacio. Naghanap siya ng kahit anong pahiwatig ng pagtatanggol, kahit kapirasong pagsisisi mula sa asawang pinagsilbihan niya ng buong katapatan. Umiwas ng tingin si Ignacio. Bahagya nitong itinago ang mukha sa pag-ayos ng kwelyo ng kanyang mamahaling barong bago nagsalita. "Just sign it, Tess. Please, let's not make a scandal here. Buntis si Camila, baka makasama sa bata kung mag-iiskandalo ka pa. You owe my family this much, para matapos na ito." Bumalik was ang sikmura ni Teresa. Tila siya binuhusan ng kumukulong asido. Ang kamay na yon ni Ignacio, ang mismong kamay na minsang humaplos sa kanyang buhok at nang akong bubuo sila ng isang masayang pamilya pagkagaling nito sa ibang bansa,
ay siya ring kamay na tumutulak sa kanya sa bangin. Wala itong pakialam sa kanyang sakripisyo. Ang mahalaga lamang sa lalaki ay ang sarili nitong imahe at ang bata sa sinapupunan ng kabit nito. Sa gitna ng nakakapasong katahimikan at matatalim na tingin ng mga bisita, naramdaman ni Teresa ang isang magaspang at nanginginig na kamay na pasimpleng humawak sa laylayan ng kanyang lumang bestida. Nang ibaba niya ang kanyang paningin, nakita niya si Manang Rosa. Walang salitang namutawi sa matandang kasambahay. Nakayuko lamang ito at nagpapanggap na nagpupunas ng mesa. Ngunit ang mahigpit na pagkakahawak nito sa tela ng kanyang damit ay nagbigay ng huling hibla ng lakas kay Teresa upang hindi tuluyang gumuho. Huminga ng malalim si Teresa. Itinuwid niya ang kanyang likod. Walang ni isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata dahil alam niyang hindi karapat-dapat ang mga halimaw na ito sa kanyang pag-iyak. Kinuha niya ang gintong pluma sa tabi ng dokumento. Kalmado at walang pag-aalinlangang inilapat niya ang kanyang pirma sa bawat pahina ng pekeng pag-amin. Habang ginagawa niya yon, nahagip ng kanyang paningin ang mukha ni Camila. Hindi pag-ibig o panalo sa puso ni Ignacio ang nakita niya sa mga mata ng babae. May isang lihim at nakakakilabot ng iti ng tagumpay na gumuhit sa labi nito habang nakatingin sa nilalagdaang papel. Isang niting tila nagsasabing may mas malalim at mas madilim pang plano na naisa katuparan. Matapos ang huling pirma, dahan-dahang hinubad ni Teresa ang manipis na singsing sa kanyang palasingsingan. Iniwan niya ito sa ibabaw mismo ng pangalan ni Ignacio. "Ibinabalik ko na ang basurang apelyido nyo," malamig na wika ni Teresa, sapat na upang marinig ng lahat ng nakapaligid. "Magsama-sama kayo sa impyerno, kayo rin ang nagtayo." Tumalikod si Teresa at nagsimulang humakbang palabas ng tarangkahan palayo sa nakakapasong liwanag ng palasyo ng mga Alvarado at papasok sa kawalan ng gabi. Habang nilalamon siya ng lamig ng hangin, isang matinding katanungan ang patuloy na bumibiyak sa kanyang isipan. Paano magpapatuloy ang isang pusong pinatay na habang humihinga pa? Ang tanging naiwan sa hapag ay ang mataginting na alingaw-ngaw ng gintong singsing na bumagsak sa malamig na salamin. Ang lamig ng gintong singsing na iniwan niya sa hapag ay tila gumapang hanggang sa kanyang mga buto habang tinatahak niya ang madilim na kalsada pabalik sa maliit na opisina ng pabrika. Wala siyang oras upang umiyak. Kailangan niyang unahan ang mga Alvarado. Pagpasok sa madilim na silid, nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang binubuksan ang kanyang laptop. Dito nakatago ang huling barahan niya. Ang mga kopya ng peking resibo at mga patunay ng paglilipat ng pondo ni Doña Remedios sa mga peking kumpanya ng pataba. Subalit, pagbukas ng pamilyar na folder, isang nakakapanlumong kawalan ang sumalubong sa kanya. Burado ang lahat, walang naiwan kahit isang dokumento. Hindi pwede ito, bulong ni Teresa habang paulit-ulit na hinahanap ang mga nawawalang file. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tinawagan ang kaisa-isang taong may alam ng password bukod sa kanya. Si Elena, ang pinsan niyang itinuring na niyang tunay na kapatid. Ngunit isang malamig at otomatikong boses lamang ng operator ang sumagot na hindi na makontak ang numero. Sumikip ang dibdib ni Teresa. Ang pagtatraidor ng isang asawa ay masakit. Ngunit ang pagtalikod ng sariling kadugo ay isang patalim na itinusok ng diretso sa puso. Ibinenta siya ni Elena. Bago pa man niya lubusang maproseso ang panibagong pagtataksil, isang nakakapasong liwanag ang pumasok mula sa bintana, kasabay ng makapal at umaanghang na amoy ng usok. Sumiklab ang isang malaking apoy mula sa bodega ng pabrika. Walang pag-aalinlangang tumakbo si Teresa palabas. Pula at kahel na apoy ang unti-unting lumalamon sa bubungan ng bodega kung saan nakatago ang mga orihinal na dokumento. Ngunit hindi ang mga papel ng mga Alvarado ang pakay niya. Sa loob ng maliit na kabinet, malapit sa pinto, ay naroon ang kaisa-isang larawan ng kanyang yumaong ama
na nagtayo ng negosyong ito. Siniyong ni Teresa ang makapal na usok at nagliliyab na kahoy. Nang mahanap niya ang cabinet, mabilis niyang inabot ang kwadro. Dumikit ang nagbabagang salamin sa kanyang balat. Sinusunog ang kanyang palad. Ngunit hindi niya ito binitawan. Niyakap niya ang litrato sa kanyang dibdib habang umuubo at umiiyak palabas ng nasusunog na gusali. Ang hapdi sa kanyang kamay ay walang binatbat sa sakit ng paggunaw ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Hindi nagtagal ay pumunit sa madilim na gabi ang nakakabenging alulong ng sirena ng mga bumbero at pulisya. Nagkagulo ang mga kapitbahay. Sa gitna ng nagkakagulong mga tao, nakita niya si Doña Remedios na umaarte habang inaalalayan ni Ignacio. "Takpin niyo ang babaeng yan! She burnt the warehouse para itago ang ebidensya ng pagnanakaw niya!" Nag-iirit na sigaw ni Remedios, nakaturo ang mahabang kuko kay Teresa. "Tignan niyo, galing pa siya sa loob. Gusto niyang sunigin ang buong kabuhayan natin dahil pinalaya siya ng anak ko." "Tita, please, calm down. Masama sa puso niyo." Kunwaring pag-aalala ni Camila habang nakakapit sa braso ni Ignacio, na nakatitig lamang kay Teresa na parang isang estranggero. Nanghina ang mga tuhod ni Teresa. Bago pa siya makapagsalita, 2 pulis ang marahas na humawak sa kanyang mga balikat. Pilit nilang inikot ang kanyang mga braso sa likuran. Habang pilit siyang pinoposas, nahagip ng paningin ni Teresa ang isang madilim na eskinita sa likod ng nasusunog na bodega. May isang anino ng matangkad na lalaki ang nagmamadaling naglakad palayo, suot ang isang pamilyar na sombrero. Sino ang lalaking yon? Bakit tila pinapanood lang nito ang unti-unting pagtupok ng apoy sa pabrika bago tumakas? "Wala akong kasalanan. Hindi ko sinunog ang pabrika ng sarili kong ama," mariing sigaw ni Teresa. Ngunit ang boses niya ay nilamon lamang ng ingay ng apoy at mga mapanghusgang bulungan ng mga taong minsang pinasweldo niya. Tumingala si Teresa. Mula sa balkonahe ng malaking mansyon, pinaligiran ng liwanag ng apoy, nakita niya ang malademonyong ngiti ni Doña Remedios. Ang matandang babae ay nakatayo roon na tila isang rain na nagtagumpay sa pagpapatalsik sa kanyang kaaway. Bumagsak ang paningin ni Teresa. Naramdaman niya ang malamig na bakal na tuluyang sumara at tumulupot sa kanyang nagdurugong mga pulso. Ang panandaliang paglaya ni Teresa mula sa presinto ay hindi nagdala ng anumang ginhawa. Sa labas ng selda, ang malamig na katotohanan ang sumalubong sa kanya. Ang natatanging lupa ng kanyang yumaong ama, ang 3 hektaryang bukirin na ipinaglaban nito hanggang sa huling hininga, ay naisangla na pala ni Doña Remedios 3 taon na ang nakararaan gamit ang pinalalsipikong pirma. Nang bumalik si Teresa sa tarangkahan ng mansyon upang kunin ang kanyang mga natitirang gamit, sumalubong sa kanya ang isang tanawin na tuluyang pumunit sa kanyang natitirang pagkatao. Ihinahagis ng 2 tauhan ng bahay ang kanyang mga lumang kahon sa putikan sa labas ng bakod. Lumikha ng mabigat na tunog ang pagbagsak ng huling kahon sa basang kalsada, dahilan upang magkalat ang ilang natitira niyang damit at gamit sa dumi. "Wala ka nang babalikan dito, Teresa?" sigaw ni Doña Remedios mula sa nakatataas na balkonahe habang may hawak na baso ng alak. "Pati ang bukid ng tatay mo kinain na ng utang ng pamilya mo. Huwag ka nang magkakamaling itapak ang marumi mong paa sa lupa ng mga Alvarado." Dahan-dahang lumabas ng gate si Camila, suot ang isang mamahaling seda na damit na pilit na idinidikit sa kanyang bilugang tiyan. Bawat hakbang ng kanyang matataas na sapatos sa basang kalsada ay tila isang pag-iinsulto. "Kawawa ka naman, Tess." Pabulong, ngunit nakakalasong wika ni Camila habang nakatingin sa putikang kahon. "Wala ka ng bahay, wala ka pang asawa, at wala ka pang anak. Ano pa ang natitira sa'yo?" Nakita ni Teresa sa gitna ng putik ang basad na kwadro ng kanyang ama, ang larawang iniligtas niya mula sa nagliliyab na bodega. Sa galit at pang-uuyam, itinataas ni Camila ang kanyang sapatos upang palihim na apakan ang mukha ng kanyang ama sa larawan.
Camila, wag. Pumasok ka na sa loob. Isang mabilis na paghawak sa braso ang gumulat kay Camila. Si Ignacio. Bahagyang nang inig ang boses ng lalaki habang pilit na inilalayo ang kabit sa basag na larawan. Kumunot ang no ni Camila sa pagkairita. Ngunit bago pa ngan makapagsalita si Teresa, mabilis na tumalikod si Ignacio. Iniiwas nito ang kanyang mga mata. Hindi kayang harapin ang basag na paningin ng asawa at mabilis na naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Bakit pinigilan ni Ignacio si Camila? May kaunting bahid pa ba ng hiya at konsensya sa kanyang dibdib o ayaw lang nitong makakita ng mas malaking eskandalo? Lumuhod si Teresa sa malamig at basang putik. Hindi niya pinansin ang panginginig ng kanyang buong katawan. Dahan-dahan niyang pinulot ang basag na bubog ng kwadro upang mailigtas ang larawan ng ama. Bumaon ang matalim na dulo ng salamin sa kanyang balat na nagdulot ng pagdaloy ng na dugo sa kanyang mga daliri. Ngunit wala siyang naramdamang sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nag-aapoy na galit sa kanyang dibdib. Bumuhos ang malakas na ulan. Tumatak ang bawat giya ng tubig sa kanyang muka. Pinaliliguan ng putik at dugong humahalo sa kanyang mga kamay. Iniyuko ni Teresa ang kanyang ulo sa larawan ng ama. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo. Tumingala siya sa malaking mansyon ng mga Alvarado, sa balkonahing tuluyan ng naging simbolo ng panggaganso at kabastusan. Ubusin ko kayo, bulong ni Teresa sa gitna ng dagundong ng ulan at hangin. Hinding-hindi ako titigil hanggat hindi nyo ibinabalik ang bawat patak ng pawis at dugong kinuha nyo sa amin. Sa gitna ng patuloy na pagbuhos ng ulan, sumilong si Teresa sa isang tagong karindera sa gilid ng highway, malayo sa mga mata ng mga tsismosa sa bayan. Basang-basa pa rin ang kanyang damit at may bahid ng natuyong dugo ang kanyang mga daliri mula sa basag na bubog ng larawan ng kanyang ama. Isang babaeng nakamabilis na hakbang ang pumasok sa kainan. Si Beatriz Vergara. Naka-Amerikana ito at may hawak na makapal na leather folder. Sa kabila ng simpleng kasuotan, may kakaibang lamig at kapangyarihan ang bawat galaw nito. Nabalitaan ko ang nangyari sa bahay ng mga Alvarado. Pabulong ngunit direktang wika ni Beatriz habang nauupo sa tapat ni Teresa. Pinalayas kanila at kinuha pati ang lupa ng tatay mo. Tinitigan siya ni Teresa nang may pag-aalinlangan. Sino ka ba talaga, Miss Vergara? Bakit mo ako sinusundan? Inilapag ni Beatriz ang makapal na folder sa mesa. Isa akong auditor ng probinsya. Matagal ko nang binabantayan ang mga transaksyon ni Doña Remedios. Heto ang mga patunay ng mga kumpanyang binabayaran ng pabrika para sa pataba ay hindi umiiral. Iminula ni Beatriz ang unang pahina ng dokumento. I need your signature. Ibigay mo sa akin ang karapatan na kumatawan sa iyo bilang legal representative para mag-audit sa San Isidro. I will tear Doña Remedios down to the ground. Mawawala sa kanya ang lahat. Bago pa man makapagsalita si Teresa, napansin ni Beatriz ang panginginig ng kanyang mga balikat dahil sa lamig. Pasimpleng inabot ng babae ang isang tasa ng mainit na kape at dahan-dahan itong itinulak patungo sa mga kamay ni Teresa. Ang simpleng galaw na yon ay may bakas ng isang pamilyar, ngunit nakatagong pagkaulila. Isang galaw ng taong sanay ring mag-isa sa gitna ng bagyo. Nang iangat ni Teresa ang kanyang tingin upang magpasalamat, nahagip ng liwanag ng puraw na ilaw ang mukha ni Beatriz. Biglang tumigil ang tibok ng puso ni Teresa. Ang hugis na mga mata ni Beatriz, ang singkit at medyo nakatagilid na sulok ng kanyang mga talukap, ay kamuhang-kamuha ng mga mata ni Doña Remedios kapag nagagalit ito. Paano ngang isang simpleng auditor mula sa probinsya ay may kaparehong mukha sa kanyang biyenan? Bakit mo ginagawa ito, Miss Vergara? Tanong ni Teresa habang pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Walang taong tumutulong nang walang hinihinging kapalit. What's your real angle? Isang malamig at pait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Beatriz.
Galit ako sa mga taong nagmamalinis sa lipunan habang itinatapon ang mga taong dapat ay pinoprotektahan nila. Isipin mo na lang na pareho tayo ng kaaway. Naramdaman ni Teresa na may mas malalim at mas madilim pang dahilan ang galit ni Beatrice kay Remedios. Isang galaw na hindi lamang nanggagaling sa tungkuling bilang auditor, kundi sa isang matagal ng sugat sa kanyang pagkatao. Alam ni Teresa na ang pakikipag-alyansa kay Beatrice ay tulad ng pakikipagkamay sa isang ahas upang patayin ang isang lobo. Ngunit wala na siyang ibang hawak na baraha. Kinuha niya ang pluma at mabilis na inilagda ang kanyang pangalan sa authorization letter. May kasunduan tayo, wika ni Teresa habang ibinabalik ang papel. Tumayo si Beatrice at isinara ang kanyang folder. Nang makalabas ito sa karinderya at makapasok sa kanyang sasakyan, binasag ng pag-ilaw ng kanyang telpono ang dilim. Pindot nito ang isang selyadong numero. Kinagat na niya ang PIN, malamig na sabi ni Beatrice sa kabilang linya. Ihanda niyo na ang kasunod na hakbang. Sa loob ng karinderya, naiwang nakatitig si Teresa sa tasang hawak niya. Ang usok mula sa maiinit na kape ay dahan-dahang nawawala at nahahalo sa malamig na hangin ng gabi tulad ng kanyang natitirang tiwala sa mundo. Hindi nag-aksaya ng panahon si Teresa. Bit-bit ang ilang nakuhang piraso ng napunit na resibo na naisave niya mula sa basurahan ni Doña Remedios ilang linggo bago ang sunog. Tinahak niya ang mga nakatagong kalsada sa kalapit na bayan ng Santa Barbara. Hapon na nang marating niya ang isang maliit ngunit mamahaling klinika para sa mga nagbubuntis. Ang klinikang nakarehistro sa apelyido ni Camila. Sa tulong ng ilang itinagong dokumento mula kay Beatrice, nagpanggap si Teresa bilang isang kawani ng gobyerno na nag-aayos ng mga buwis ng mga lokal na negosyo. Doon niya natuklasan ang isang nakakapanghilakbot na katotohanan. Ang milyon-milyong piso na inilalabas ng pabrika ng San Isidro para umano sa medical relief ng mga manggagawa ay pumapasok diretso sa klinika ni Camila bago mabilis na inililipat sa isang brokerage account sa Manila. Ginagamit nila ang klinika upang linisin ang perang ninanakaw ni Remedios sa pabrika. Habang naglalakad palabas ng klinika, naramdaman ni Teresa ang matinding kolorete ng gutom sa kanyang tiyan. Huminto siya sa isang maliit na panaderya sa tabi ng kalsada. Kinuha niya ang kanyang natitirang barya at bumili ng isang pirasong mainit na pandesal. Habang kinakain niya ang tinapay sa ilalim ng lilim ng puno, biglang nanginghilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng pighati, kundi ng isang kakaibang kamalayan. Sa loob ng 6 na taon niyang pakikisama kay Ignacio, ito ang kauna-unahang pagkakataon na gumastos siya para sa sarili niyang tiyan nang hindi iniisip ang utang ng pamilya Alvarado. Ang simpleng lasa ng tinapay ay naging simbolo ng kanyang unti-unting paglaya. Bago pa man siya makalayo sa lugar, isang kilalang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng klinika. Bumaba si Ignacio. Mukha itong pagod. May bitbit na mamahaling bag na mga prutas para kay Camila. Mabilis na pumasok si Teresa sa makipot na eskinita sa gilid ng gusali upang magtago sa lilim. Gumapang ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib nang makita ang asawa. Ngunit agad itong napalitan ng awa at pangingilabot. Nakalampas si Ignacio sa tapat ng pinagtataguan ni Teresa nang hindi man lamang ito napapansin. Habang pinagmamasdan niya ang likod ng asawa, naisip ni Teresa kung gaano katindi ang pagiging bulag nito. Isang lalaking nagmamagaling na tagapagligtas ng pamilya, ngunit ginagawang tanga ng sariling ina at kabit. Habang sinusuri ni Teresa ang larawan ng resibo sa kanyang telpon o napalihim niyang nakuha sa counter, may isang detalyeng pumukaw sa kanyang pansin. Sa ibabang bahagi ng resibo ng ultrasound ni Camila, naroon ang isang formal na pirma na may mga inisyal na SV. Hindi ito pirma ng doktor at lalong hindi ito pirma ni Ignacio. Sino si SV?
Bago pa man makapasok si Ignacio sa pangunahing pinto ng klinika, may isang lalaking lumabas mula sa pinto sa likod. Si Rogelio Sarmiento, ang pinakatiwalang tagapamahala ng pabrika ni Doña Remedios. May bitbit itong makapal na kayumanging sobre na mabilis nitong inabot sa driver ni Camila bago mabilis na sumakay sa sariling sasakyan. Naningkit ang mga mata ni Teresa sa lilim ng eskinita. Ang mga piraso ng palaisipang ay dahan-dahang nagtatagpo at nakahanda na siyang buuin ang larawan ng kanilang pagbagsak. Sa gitna ng malaking hapagkainan ng Mansion Alvarado, nakahain ang mga mamahaling pagkain, mga pagkaing binili mula sa perang nakuha sa pagbebenta ng huling ani ng pabrika. Nakaupo si Doña Remedios sa kabisera, habang sa kanyang tabi ay nakasandig si Camila na tila isang reyna. Si Ignacio ay nakatitig lamang sa kanyang plato, walang ganas sa kabila ng karangyaang nakalapag sa kanyang harap. Subalit ang katahimikan ng hapunan ay mabilis na binasag ng isang maarteng pagdaing. Iniluwa ni Camila ang sabaw na katitikim pa lamang niya at marahas na ibinagsak ang kutsara sa mesa. Aray! Tita, bakit ang lansa ng sabaw na to? Para pagkain ng baboy ang pagkakaluto ni Manang Rosa. Mabilis na lumapit ang matandang kasambahay, nanginginig ang mga kamay habang humihingi ng paumanhin. Pasensya na po, Ma'am Camila. Sariwang isda naman po ang ginamit ko. Tumigil ka! Sigaw ni Doña Remedios, sabay hampas ng kanyang palad sa mesa. Hindi ka ba marunong mag-ingat? Kapag napahamak ang apo ko sa kapabayaan mo, ipapakulong kita kasama ng dating amo mong si Teresa. Walang kwenta! Hayaan niyo na po, tita. Malambing ngunit nakakalasong wika ni Camila habang nakatitig ng matalim kay Manang Rosa. Baka sadyang nakamayan lang po ng dumi ng lumang amo niya. Naramdaman ni Ignacio ang paninikip ng kanyang dibdib sa asal ng dalawa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumaling sa kanya ang kanyang ina. Mabuti na lang talaga, Ignacio, at naalis na natin ang baog na lintana yon sa buhay natin. Wika ni Remedios habang hinahawakan ng isang bagong brilyanteng kwintas sa kanyang leeg. Nung wala ka, inuubos niya ang pera ng pabrika sa wala. Tignan mo ngayon, nakakahinga na ng maluwag ang pamilya natin. Naalala ni Ignacio ang mga sinabi ng mga manggagawa noon tungkol sa paghihirap ni Teresa, kaya hindi niya napigilang magtanong. Ma, saan galing ang pambili mo ng bagong kwintas na yan? Akala ko babaon sa utang ang pabrika nung umuwi ako mula sa Dubai? Bahagyang namutla si Remedios at mabilis na pinalitan ang ekspresyon ng mukha ng galit. Ano? Pinadidudahan mo ba ang sarili mong ina, Ignacio? Tipid ko ito noong wala ka. Nagpapakasakit ako para sa pamilyang ito tapos ganyan ang itatanong mo? Upang iwasan ang kaguluhan, tumayo si Ignacio. Kukuha lang ako ng tubig sa kusina. Pagpasok sa tahimik na kusina, lumapit si Ignacio sa counter. Sa ilalim ng isang lumang garapo ng asin, nahagip ng kanyang paningin ang isang nakatagong piraso ng papel. Punit ito at medyo dilaw na sa kalumaan. Nang buksan niya ito, na-realize niyang isa itong lumang resibo ng pawn shop 2 taon na ang nakararaan. Panahong nagkasakit siya sa Dubai at hindi nakapagpadala ng pera sa bahay. Nakasulat sa resibo ang pangalan ni Teresa. Isinangla nito ang kaisa-isang gintong, singsing ng ina nito upang ipambayad sa kuryente ng mansyon at pambili ng bigas na mga tauhan. Inilapit ni Ignacio ang resibo sa kanyang ilong. Amoy sampagita pa rin ito, ang paboritong sabon ni Teresa. Pumukpok ang matinding konsensya sa dibdib ni Ignacio. Sa loob ng 2 taon, never nagreklamo si Teresa sa kanya sa telpon. Ang palagi nitong sinasabi, "Maayos kami rito, Ignacio. Magpagaling ka dyan at huwag mo kaming alalahanin." Nang bumalik si Ignacio sa hapagkainan, nakita niyang nakatago ang mga kamay ni Camila sa ilalim ng tablecloth. Mabilis na gumagalaw ang mga daliri nito sa screen ng telpon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, aksidenteng nabangga ni Manang Rosa ang baso ng tubig sa tabi ni Camila.
Nabasag ang salamin at natapon ang tubig sa sahig. Sa isang iglap, nawala ang pilit na lambing sa mukha ni Camilla. Naningkit ang kanyang mga mata at binigyan niya si Manang Rosa ng isang nakakakilabot na titig ng purong puot at galit. Isugmukhang napakalayo sa mabait at mahinihing babaeng ipinapakita nito kay Ignacio. Napatitig si Ignacio kay Camilla. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Sino nga ba talaga ang babaeng ito? Bago pa man makapagsalita si Ignacio, naramdaman niya ang sunod-sunod na pag-ilaw ng screen na kanyang sariling telepo no sa ibabaw ng mesa. Inangat niya ang telepo. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Hindi sa'yo ang batang yan. Tanungin mo si Camilla kung sino si Simon. Natulala si Ignacio. Tumingin siya kay Camilla na mabilis na nagtago ng sariling telepono at pagkatapos ay sa kanyang ina na abala sa pagmura kay Manang Rosa. Ang buong mundo sa paligid niya ay tila nagsimulang magbago at maging isang malaking kasinungalingan. Habang abala ang pamilya Alvarado sa kani-kanilang mga kasinungalingan, tahimik na tinahak ni Teresa ang daan patungo sa isang lumang bahay ampunan ng mga madre sa bayan ng Jaro. Dito lumaki si Beatriz Vergara ayon sa mga pampublikong record na nakuha niya. Sa tulong ng isang matandang madre na nakakakilala sa pamilya ng nag-alaga kay Beatriz, pinayagan si Teresa na tingnan ang mga lumang archive ng ampunan. Sa loob ng isang maalikabok at dilaw na folder, natagpuan ni Teresa ang isang lihim na birth certificate na itinatagong mabuti sa loob ng 30 taon. Nang buksan niya ang dokumento, napahinto ang tibok ng puso ni Teresa. Sa tapat ng pangalan ng ina, nakasulat ang isang pamilyar na lagda sa malinaw na tinta. Remedios de la Cruz Alvarado. Inihabilin ng batang Remedios noon ang kanyang sanggol sa isang kasambahay na nagngangalang Vergara upang protektahan ang kanyang marang, yang pakikipag-isang dibdib sa mayayamang Alvarado. Ang buong buhay ni Beatriz ay binuo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan. Isug-anak sa labas na itinapon upang ireserba ang hiya at karangalan ng pamilya. Mabilis na nagdugtong-dugtong ang mga piraso ng palaisipan sa isip ni Teresa. Si Beatriz ay hindi naparito bilang isang tagapagtanggol ng katarungan. Naparito siya bilang isang anak na puno ng put, na nagbabalat kayong auditor upang ipabilanggo ang sariment ina, ang kinin ang buong ari-arya ng mga Alvarado, at ipamukas sa mundo ang kasalanan nito. At si Teresa? Si Teresa ay isang mabisang kasangkapan lamang sa kanyang chessboard. Nalalaman ni Teresa na kapag nagtagumpay si Beatriz ng tuluyan, hindi rin ito titingnan ang kapakanan ng mga ordinaryong manggagawa sa pabrika. Masasagasaan din sila ng galit nito. Habang naglalakad, palabas sa makepot na pasilyo ng ampunan, napahinto si Teresa sa tapat ng isang lumang kahoy na duyan. Dahan-dahan niyang hinaplos ang sadyang nagaspang na gilid nito. Sa isang saglit, naramdaman ni Teresa ang matinding awa, isang pait na pag-unawa sa batang Beatriz na lumaking walang nakakilalang ina. Ngunit ang awang iyon ay mabilis na napalitan ng malamig na pagpapasya. Hindi niya hahayaang maging biktima muli ng galit ng ibang tao. Tumingin si Teresa sa basag na salamin ng bintana ng kapilya sa kanyang tabi. Nakita niya ang sariling anino, isang babaeng hindi na umiiyak, hindi na natatakot at handa na makipagsabayan sa dalawang demonyong naglalaban sa dilim. Sina Remedios at Beatriz ay dalawang aso na nag-aagawan sa iisang tulatod, at si Teresa ang hahawak ng latigo. Gusto niyo ng laro? Pabulong na wika ni Teresa sa sarili, habang may malamig at matapang na ngiti na gumuhit sa kanyang mga labi. Pagbibigyan ko kayo. Hindi na naghintay si Teresa na siya ang unahan ng kanyang mga kalaban. Mula sa kanyang maliit na silid, tinawagan niya si Doña Remedios. Iniba niya ang tono ng kanyang boses. Ginawa niyang nanginginig, umiiyak at puno ng kawalan ng pag-asa. Doña Remedios, ayoko na po. Pagod na ako.
Pautal-utal na wika ni Teresa sa telpono habang pinaiiral ang matinding pag-arte. Gusto ko na lang ng kapayapaan. Magkano po ang ibabayad nyo sa akin para iatras ko ang lahat ng reklamo at umalis na ako sa probinsyang ito? Mula sa kabilang linya, narinig ni Teresa ang isang malakas at nakakapang-insultong tawa ng kanyang biyenan. Sa wakas at natuto ka ring mag-isip, Teresa? Sigaw ni Remedios na puno ng katuwaan. Akala mo ba mananalo ka sa amin? Sige, I will give you 2 million pesos, but you will sign a total waiver of claims. Isusuko mo ang lahat ng papel at hindi ka na muling magpapakita sa amin. Ito ang mismong bitag na hinihintay ni Teresa. Mabilis na tinawagan ni Remedios ang kanyang kanang kamay na si Rogelio. Inutusan niya itong maglipat at mag-withdraw ng 2 milyong piso mula sa dummy account ng klinika ni Camila, ang mismong account na binabantayan ng mga investigador ng bangko. Sa kagustuhan ni Remedios na mapalayas at mapatahimik si Teresa, siya mismo ang nagluwas ng ebidensya ng kanyang pagnanakaw. Sa kabilang banda, palihim namang binabantayan ni Beatrice ang bawat paggalaw ng pera. Nagpapakasaya sa pag-aakalang nahuhulog na si Remedios sa kanyang bitag. Hindi alam ni Beatrice na ginagamit din siya ni Teresa upang siguraduhing pareho silang mahuhuli sa oras na pumutok ang iskandalo. Nang matapos ang tawag, dahan-dahang kinuha ni Teresa ang isang lumang panyo ng kanyang ama, isang panyong may burdang mga bulaklak na gawa ng kanyang ina. Dahan-dahan niya itong itiniklop ng maayos habang pinagmamasdan ng bawat tahi nito. Ang panyong iyon ang nagpaalala sa kanya kung para kanino siya lumalaban. Hindi na siya ang taong nagpaubaya. Siya na ang mga ngaso. Bago pa man siya makapagpahinga, lumitaw sa screen ng kanyang telpon o ang isang mensahe mula kay Ignacio. Tess, magkita tayo sa lumang kapilya sa tabi ng ilog. Kailangan kong malaman ang katotohanan. Kumunot ang no ni Teresa. Nagsisimula na bang magduda si Ignacio matapos matanggap ang lihim na mensahe tungkol sa bata? Bago pa man makapagsagot si Teresa, bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang dagundong ng kulog sa kalangitan ay tila nagbabadya ng isang malaking bagyo. Ilang sandali pa, narinig ni Teresa ang sunod-sunod at marahas na pagbayo sa pinto ng kanyang maliit na silid. Nagtaka si Teresa. Inabot niya ang dobol ng pinto at dahan-dahan itong binuksan. Sumalubong sa kanya ang hangin at basang ulan, ngunit higit sa lahat, ang isang taong hindi niya inaasahang makikita muli. Nakaluhod sa basang semento, basang-basa ng ulan at umiiyak ng pilit ang taong nagkanulo sa kanya, si Elena. Nakaluhod si Elena sa basang semento, pinaliliguan ng malakas na ulan. Puno ng putik ang kanyang damit, habang ang kanyang magkabilang kamay ay nanginginig na nakayakap sa isang nakabalot na plastik sa kanyang dibdib. Ate Tess, patawarin mo ako! Kasalanan ko ang lahat! Angyang ni Elena sa gitna ng hagupit ng hangin. Nakatayo si Teresa sa pintuan. Malamig na nakatitig sa pinsan na itinuring niyang tunay na kapatid. Walang luha sa kanyang mga mata, kundi ang matinding pait ng pagtataksil. Bakit ka narito, Elena? Tanong ni Teresa sa isang boses na kasing lamig ng ulan. Matapos mo akong ibenta kay Doña Remedios, matapos mo akong ipakulong, may mukha ka pa ring ihaharap sa akin? Nanggangatog ang mga labi ni Elena habang patuloy na umiiyak. Si Timmy, ate, ang anak ko. Kailangan niya ng operasyon sa puso. Nalaman ni Doña Remedios at ginamit niya yon. Nanghako siya na babayaran ng ospital at tutulungan ang asawa ko sa gitnang silangan kung ibibigay ko sa kanya ang password ng server at tutulungan si Rogelio na isisi sa'yo ang sunog. Sumikip ang dibdib ni Teresa. Napatingin siya sa kawalan, ramdam ang matinding kirot sa kanyang puso. Naniwala ako sa kanya, ate, patuloy ni Elena habang nakaluhod sa putik. Pero nung maibigay ko na ang password, pinalayas niya ako.
Hindi niya binayaran ng ospital. Niloko niya ako, Ate Tess. At akala mo ba sapat na dahilan yan para sirain mo ang buhay ko? Marahas na wika ni Teresa. Ang kanyang boses ay tulad ng isang matalim na patalim. Ginamit mo ang sakit ng anak mo para patayin ang taong nagpakain at nag-alaga sa'yo? Poverty is never an excuse to betray the person who treated you as family, Elena. Naiyak ng mas lalo si Elena at dahan-dahang inilapag ang nakabalot na plastik sa tapat ng paa ni Teresa. Hindi ko sinunog ang totoong libro ng pabrika, Ate Tess. Pautal-utal na wika ni Elena. Nung gabing yon, pinalitan ko ng peking ledger ang kinuha ni Rogelio. Heto ang orihinal na sulat kamay na talaan ng pabrika. Handa akong magpakulong. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Tulungan mo lang ako. Tinitigan ni Teresa ang plastic. Narun ang orihinal na talaan na magpapatunay sa lahat ng pagnanakaw ng pamilya Alvarado. Ngunit hindi niya niyakap ang pinsan. Hindi niya pinunasan ang luha nito. Ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang pagbura sa pananagutan. Hindi sapat ang luha para burahin ang ginawa mo, malamig na sabi ni Teresa. Kung gusto mo ng kapatawaran sa Diyos at sa akin, haharap ka sa korte. Sasabihin mo ang buong katotohanan laban kay Doña Remedios at tatanggapin mo ang parusa ng batas. Mabilis na tumango si Elena sa gitna ng ulan. Gagawin ko, ate. Gagawin ko ang lahat. Bago isara ni Teresa ang pinto, kinuha niya ang isang tuyong tuwal, sa tabi ng upuan, at babalang na inihagis ito sa kandungan ni Elena. Patuyuin mo ang sarili mo. Ayoko mamatay ka sa lamig bago ka makatestigo sa korte. Isinara ni Teresa ang pinto. Pumasok siya sa loob at inilapag ang nakabalot na plastik sa ibabaw ng kahoy na mesa. Dahan-dahan niyang inalis ang plastik at binuksan ang orihinal na libro. Bawat pahina ay naglalaman ng mga tunay na numero ng pondo ng San Isidro. Ngunit nang makarating siya sa huling pahina, biglang tumigil ang paghinga ni Teresa. Namutla ang kanyang mukha at nang inginig ang kanyang mga daliri habang binabasa ang nakasulat. Sa ilalim ng kategoryang Special Emergency Transfers, paulit-ulit na nakasulat ang isang pangalan sa tabi ng account ng klinika ni Camila. Simon Villaflor. Si Simon, ang dating kaibigan at kasosyo ni Ignacio sa Dubai na nalugi at biglang nawala. Bakit nagpapadala ng milyon-milyong piso sina Remedios at Camila sa mortal na kaaway ng sarili nilang anak? Tahimik na nakaupo si Teresa sa tapat ng kanyang lumang laptop. Sa tulong ng mahinang signal ng internet, binuksan niya ang pampublikong video na in-upload ni Conchita Tia Ching Manaloto, ang kilalang tsismosa sa bayan na nag-livestream noong araw ng fiesta kung kailan pinahiya at pinalaya si Teresa. Pilit na pinag-aralan ni Teresa ang bawat anggulo ng video. Isinara niya ang kanyang puso sa sakit at itinuon ang paningin sa mga taong nasa likod ng entablado. Nang i-slow motion niya ang bahagi kung saan pinapapirma siya ni Doña Remedios sa peking dokumento, napansin ni Teresa ang isang mahalagang detalye sa gilid ng camera. Nakatayo sa likod ng palamuting halaman si Rogelio, may inaabot na puting sobre kay Camila. Nang i-zoom ni Teresa ang sobre, malinaw na lumabas ang logo ng klinika at ang maliit na tatak ng pangalan, Simon Villaflor. Doon tuluyang nabuo ang buong katotohanan. Si Simon Villaflor ay ang dating kasosyo ni Ignacio sa Dubai na nagbaon dito sa utang. Bago pa man linlangin ni Camila si Ignacio, naging kasintahan na pala ito ni Simon. Nang malugi ang negosyo sa Dubai, pinalabas ni na Camila at Doña Remedios na kay Ignacio ang batang nasa sinapupunan nito, upang pilitin si Ignacio na iuwi si Camila sa Pilipinas, ibenta ang mga ari-arian at ipasok ang pera sa kumpanya ni Simon. Nagtatagumpay sila dahil ginamit nila ang matinding insecurities ni Ignacio, ang pagnanais nitong magkaroon ng anak at ang kagustuhan nitong patunayang mas magaling siyang lalaki kaysa sa kanyang asawa. Napahinto si Teresa sa isang frame ng video kung saan nakunan ang sarili niyang mukha, malamig,
namumutla, at hawak ang sobre ng pasweldo sa gitna ng pang-uuyam ng lahat. Dahan-dahan niyang itinapat ang kanyang daliri sa screen, hinahaplos ang sariling mukha sa larawan. "Patawad sa pagpapabaya sa sarili mo, Tess," pabulong na wika ni Teresa, habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. "Hinding-hindi na ako papayag na tapak-tapakan ka muli ng kahit sino." Sa tulong ng mga dokumentong nakuha niya sa klinika at sa patagong tulong ng isang nurse doon, nakuha ni Teresa ang resulta ng paunang pagsusuri. Malinaw ang nakasulat, hindi si Ignacio ang biological father ng bata. Subalit na pagpasyahan ni Teresa na hindi niya gagamitin ang bata upang ipahiya si Camila sa publiko. Ang bata ay walang kasalanan. Ang kanyang gigibain pader ay ang panggaganso, ang pagnanakaw at ang wad na karangalan ng pamilya Alvarado. Isinara ni Teresa ang laptop. Kinuha niya ang telepon at tinawagan ang investigador ng pulisya at si Beatriz. "Lahat ng ebidensya ay nasa kamay ko na." Malamig at buo ang boses na wika ni Teresa. "Ihanda niyo na ang mga warrant. Sa araw ng pirmahan ng pagbebenta ng pabrika, wawakasan na natin ang kasinungalingang ito." Ipinatong ni Teresa ang telepono sa mesa. Ang dahan-dahang pagpatay ng ilaw sa screen ng kanyang laptop ay nag-iwan ng tahimik, ngunit nag-aapoy na dilim sa kanyang maliit na silid. Sa loob ng malaking opisina ng pabrika ng San Isidro, natitipon ang mga taong may kani-kanilang lihim na agenda. Malamig ang hangin mula sa aircon, ngunit mas malamig ang tensyong naghahari sa paligid ng mahabang mesang gawa sa mahogany. Nakatira sa kabisera si Doña Remedios, suot ang kanyang pinakamamahaling terno at mga alahas na tila isang reynang handang tanggapin ang pagsuko ng kaaway. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Camila, hawak ang kanyang tiyan habang nagpapakita ng maamong muka. Nakatayo naman sa gilid si Beatriz, ang pormal na pampublikong auditor na may hawak na sariling mga dokumento. Nang bumukas ang mabigat na pintuang kahoy ng opisina, tumahimik ang lahat. Pumasok si Teresa. Hindi siya nakayuko at hindi rin nakasuot ng basahan. Suot niya ang isang simpleng berdeng damit na gawa sa tela ng lumang barong ng kanyang ama. Ang kanyang tindig ay maituwid, taas no, at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng kapayapaang nakakatakot. Napatayo si Ignacio sa kanyang upuan nang makita ang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanlalim, bakas ang walang tulog na mga gabi at ang matinding pagkabagabag ng konsensya mula nang matanggap ang lihim na mensahe tungkol sa bata. "Tess?" Pabulong at nanginginig na tawag ni Ignacio habang nagtatangkang humakbang lapit sa kanya. Subalit ni, hindi man lamang itinapat ni Teresa ang kanyang paningin sa lalaki. Nilagpasan niya ito na parang hangin at diretsong umupo sa bakanteng upuan sa kabilang dulo ng mesa. Sa paningin ni Remedios, ang pagdating ni Teresa ay ang huling yugto ng kanyang tagumpay. Ang tuluyang paglipol sa babaeng kinamumuhian niya. Sa kabilang banda, palihim namang napangiti si Beatriz. Nagpapasalamat na dumating ang kanyang kasangkapan upang simulan ang paggiba sa sarili niyang ina. Bago magsimula ang pagpupulong, bahagyang nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang inilalapag ang kanyang itinagong itim na folder. Dahan-dahan siyang nagbihim upang pigilan ang panginginig ng kanyang boses at kumuha ng malalim na hininga. Ang kaunting takot sa kanyang dibdib ay mabilis niyang ginawang bakal na determinasyon. Sa labas ng salamin na bintana ng opisina, napansin ng abogado ni Remedios ang dalawang lalaking nakasibilyan na nakatayo malapit sa tarangkahan ng pabrika, tahimik na nagmamasid sa paligid. "Sino ang mga taong yan sa labas?" takang tanong ng abogado. "Mga tao ko yan," mabilis ngunit malamig na sagot ni Beatriz na may ngiti sa mga labi. "Para siguraduhing walang magiging gulo sa pirmahan." Bahagyang kumunot ang noo ni Remedios, ngunit mabilis ding nawala ang pagdududa nito nang tumingin siya kay Teresa. Inilabas ni Remedios ang isang pormal na kontrata ng bentahan at isang mamahaling check ng bangko, saka ito marahas na itinulak patungo sa harap ni Teresa.
Nandito na ang 2 milyong piso na hinihingi mo, Teresa. Mataray at puno ng pang-uuyam na wika ni Remedios. Pirmahan mo na yan para matapos na ang kahibangan mo at lumayas ka na sa bayan natin. Dahan-dahang inabot ni Teresa ang mama, haling pluma na nakalapag sa ibabaw ng salaming mesa. Tumingin siya sa tseke. Pagkatapos ay inangat ang kanyang paningin upang titigan ng diretsyo sina Remedios at Beatriz. Dahan-dahang ibinaba ni Teresa ang mama, haling pluma sa ibabaw ng salaming mesa. Humarap siya kay Doña Remedios, dahan-dahang tumayo at inilagay ang kanyang 2 palad sa ibabaw ng mesa. Hindi ko ibebenta ang pinaghirapan ng ama ko sa mga tulisan. Malamig ngunit mariing wika ni Teresa. Ang bawat salita ay tumagos sa buong opisina. Nagdilim ang muka ni Doña Remedios. Ano? Walang hiya ka! Nandito na ang 2 milyong piso. Huwag kang mag-inarte, Teresa. Pirmahan mo yan kung ayaw mong mabulok sa kulungan. Imbes na matakot, pinalabas ni Teresa ang kanyang telepo no at inilapag ito sa gitna ng mahogany table. Pindot nito sa screen at mabilis na umalingaw-ngaw sa buong silid ang pamilyar na boses ni Remedios mula nung gabi ng fiesta. Pirmahan mo ang pag-amin na ito, Teresa. Aakuin mo ang lahat ng utang. Dahil kung hindi, bukas na bukas din, I will make sure your sister loses her teaching license sa kumbento. Wala kayong mukhang ihaharap sa buong probinsya. Bumaba ang tanga ng abogado ni Remedios. Nanlamig ang mga kamay ni Ignacio habang si Remedios ay napahawak sa kanyang dibdib na mumutla ang mukha. Peke yan! Pinalabas mo lang yan! Sigaw ni Remedios nang inginig ang boses sa galit at takot. Hindi lang yan ang peke, Doña Remedios, wika ni Teresa. Binuksan niya ang kanyang itim na folder at inilabas ang orihinal na sulat kamay na ledger na iniligtas ni Elena. Mariin niya itong ibinagsak sa mesa. Heto ang totoong talaan ng San Isidro. Ang librong hindi nasunog sa bodega dahil itinago ng taong binayaran niyo upang ituro ako. Binuksan ni Teresa ang libro sa tapat ng mga abogado. Lahat ng perang inilabas para sa sinasabing pataba ay pumapasok sa klinika ni Camila bago inililipat sa mga dummy accounts sa Manila. Hawak na ng mga investigador ng bangko ang mga transaction receipts. Kayo mismo ang nagpatunay sa pagnanakaw niya nang mag-withdraw kayo ng 2 milyon para ibayad sa akin ngayon. Dahan-dahang napatras si Rogelio, sinusubukang lumapit sa pinto upang tumakas. Ngunit bago pa man niya maihawak ang kamay sa dobol, bumukas ang pinto at pumasok ang 2 pulis na nakasibilyan. Walang lalabas ng silid na ito. Maotoridad na wika ng pulis. Napatingin si Camila kay Ignacio, umiiyak at nagpapakita ng takot. Ignacio, tulungan mo ako! Nagsisinungaling ang babaeng yan. Ginagawa niya ito dahil galit siya sa baby natin. Subalit hindi na gumalaw si Ignacio. Nakatitig lamang ito sa kanyang ina at sa mga dokumentong nakalatag sa mesa, tuluyan nang nawalan ng lakas magsalita. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang humakbang si Beatriz patungo sa harap, suot ang isang matagumpay at maayos na ngiti. Mabuti na lang at lumabas ang katotohanan, wika ni Beatriz habang nakatitingin kay Remedios. Bilang auditor ng probinsya, I will formally file criminal charges against Doña Remedios Alvarado for illegal diversion of funds. Tumingin si Teresa kay Beatriz. Isang malamig at nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Teresa. Huwag ka muna magmadali, Miss Vergara. Pabulong na wika ni Teresa na pumatay sa ngiti sa muka ni Beatriz. Dahil ang perang ibinayad sayo ni Doña Remedios 5 taon na ang nakararaan upang manahimik ka sa mga peking audit ay nakatala rin sa librong ito. Nanigas ang buong katawan ni Beatriz. Lumapit si Teresa sa tapat ni Beatriz at inilabas ang huling sobre mula sa kanyang folder. At ikaw, Miss Vergara, o dapat ko bang sabihing Miss Alvarado? Natahimik ang buong opisina.
Nanigas si Beatrice sa kanyang kinalalagyan habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa gulat at galit kay Teresa. Inilabas ni Teresa ang lumang birth certificate mula sa kanyang itim na folder at dahan-dahan itong inilapag sa tapat ni Doña Remedios. Si Beatrice Vergara ay hindi lamang isang auditor, pabulong ngunit malinaw na wika ni Teresa. Siya ang sanggol na itinapon mo 30 taon na ang nakararaan upang protektahan ang marangyang pangalan ng mga Alvarado. Ginamit niya ang audit at ginamit niya ako upang ipabilanggo ka at angkinin ang buong ari-ariya ng pamilyang ito. Bumagsak ang panga ni Doña Remedios. Napahawak siya sa kanyang dibdib, hirap na hirap huminga habang nakatitig sa mukha ni Beatriz. Ang kanyang hiya, ang karangalang pinoprotektahan niya ng higit pa sa sariling buhay, ay tuluyang nadurog sa harap ng kanyang mga abogado at ng mga pulis. Nawala ang formal na aura ni Beatriz. Lumabas ang 30 taong galit at bighati sa kanyang boses habang nakatitig sa kanyang biological na ina. Oo, Doña Remedios. Ako ang anak na itinapon mo na parang basahan at sisiguraduhin kung sa kulungan ka mabubulok kasama ng mga kasalanan mo. Hindi pa ron nagtatapos ang lahat. Ibinaling ni Teresa ang kanyang paningin kay Camila na kasalukuyang nakatago sa likod ni Ignacio habang nanginginig sa takot. Inilabas ni Teresa ang ikalawang papel, ang resulta ng pagsusuri mula sa klinika. At para sa iyo, Camila, hindi si Ignacio ang ama ng batang yan. Malamig na pahayag ni Teresa. Heto ang opisyal na record. Si Simon Villaflor, ang dating kasosyo ni Ignacio sa Dubai, ang tunay na ama ng anak mo. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Ignacio. Naningkit ang kanyang mga mata habang tinititigan ang pangalan ni Simon sa papel. Si Simon, ang lalaking nagbaon sa kanya sa utang at sumira sa kanyang negosyo sa ibang bansa, ang siya palang tunay na ama ng batang ipinatpalit niya sa sarili niyang asawa. Napatingin si Teresa kay Camila na ngayon ay umiiyak na sa sahig. Hindi ko iinsultuhin ang bata sa sinapupunan mo, Camila. Ang bata ay walang kasalanan sa mundong ito. Ngunit ang panggaganso niyo ni Remedios kay Ignacio at sa pabrika ay dapat nang matapos. Nanghina ang buong katawan ni Ignacio. Na-realize niya ang kabuuan ng kanyang kapabayaan. Itinapon niya ang isang tapat at matapang na asawa. Pinanood niyang lapas-tanganin ng kanyang ina ang memorya ng ama ni Teresa at ibinenta ang sariling dignidad para lamang sa isang malaking kasinungalingan. Lumapit ang mga pulis at hinawakan ng mga braso ni na Remedios, Beatriz at Rogelio. Doña Remedios Alvarado, Beatriz Vergara at Rogelio Sarmiento, ina, resto kayo sa kasong grand fraud, embezzlement at falsification of public documents. Maotoridad na wika ng kapitan ng pulisya. Habang hinihila ng mga pulis ang kanyang ina at si Beatriz palabas ng opisina, naramdaman ni Ignacio ang pagkawala ng lahat ng lakas sa kanyang mga binti. Sa harap ng mga manggagawa, sa harap ng mga abogado, at sa harap ng babaeng pinatay niya ang puso, marahas na bumagsak ang 2 tuhod ni Ignacio sa malamig na semento. Lumuhod siya sa tapat ni Teresa. Umiiyak ng walang tunog habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pagmamakaawa at pagsisisi. Sa labas ng pabrika, ibinababa ng mga pulis si Doña Remedios sa sasakyan. Nagmamakaawa ang matandang babae, sumisigaw at tinatawag ang pangalan ng kanyang anak upang iligtas siya mula sa kahihiyan. Ignacio! Anak, tulungan mo ako! Niloko lang tayo ng babaeng yan! Angil ni Remedios habang hawak ang bakal ng pintuan ng patrol car. Subalit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, tumalikod si Ignacio. Hindi niya nilingon ang sariling ina. Ang boses ni Remedios, na dating simbolo ng kapangyarihan at moralidad sa kanyang paningin, ay naging isang nakakairitang ingay na lamang sa kanyang mga tainga. Samantala, nang malaman ni Simon Villaflor na kasama ang kanyang pangalan sa investigasyon ng pulisya, mabilis itong tumakas patungong Maynila at tuluyang inabandona si Camila.
Nawala ng kakampi at natatakot sa kulungan, pumayag si Camila na tumestigo laban kay Remedios kapalit ng mas mababang parusa, at pormal na isinuko ang anumang pag-aangkin sa pamilya Alvarado. Nang matapos ang investigasyon sa opisina, nilapitan ni Ignacio si Teresa sa tabi ng tarangkahan. Umiiyak ang lalaki, mukhang matanda ng 10 taon dahil sa matinding bighati. "Tess, ipakulong mo na rin ako?" Pabulong na wika ni Ignacio habang nakatitig sa lupa. "Naging bulag ako. I betrayed you. I don't deserve to walk free." Tinitigan siya ni Teresa nang may malamig na mata. Walang galit, ngunit wala ring natitirang pagmamahal. "Hindi na kita kailangang ipakulong, Ignacio." Malamig na tugon ni Teresa. "Ang mabuhay sa sementerya ng sarili mong mga maling desisyon. Nang walang bahay, walang karangalan at walang taong nagmamahal sayo. Ang magiging pinakamalaking parusa mo sa natitira mong buhay." Ilang linggo ang mabilis na lumipas. Isinara ng bangko ang mansyon ng mga Alvarado dahil sa mga hindi nabayang utang ni Remedios. Inimpake ni Ignacio ang kanyang iilang damit sa isang lumang bag. Bago siya tuloy ang lumabas ng malaking bahay, napansin ni Ignacio ang isang lumang tsinelas sa ilalim ng hagdan. Isang simpleng tsinelas ni Teresa na naiwan nung pinalayas ito. Lumuhod si Ignacio, pinulot ang tsinelas at mahigpit itong iniyakap sa kanyang dibdib habang tahimik na umiiyak sa gitna ng walang laman at madilim na bahay. Iyon ang simbolo ng tahimik at tunay na init na itinapon niya para sa isang wad na karangalan. Lumipat si Ignacio sa isang maliit at makipot na kwarto sa kabilang bayan. Nagsimula siyang magtrabaho bilang isang ordinaryong kargador ng mga sako ng palay upang ipambayad sa mga utang na naiwan ng kanyang ina sa mga manggagawa. Habang dahan-dahang lumilipas ang 12 buwan ng tahimik na pagtatrabaho ni Teresa sa pagbangon ng pabrika, isang opisyal na sulat ang dumating sa kanyang mesa. Pinuksan ni Teresa ang sobre. Laman nito ang isang opisyal na resibo ng buong bayad sa utang ng mga Alvarado sa kooperatiba ng mga manggagawa, kasama ang isang maikling sulat mula kay Ignacio. Nakasulat doon, "Heto ang huling hulog sa utang ng pamilya ko sa iyo at sa mga tao. Hindi ko inaasahang patawarin mo ako, Tess. Gusto ko lang malamang binabayaran ko ang bawat kasalangang ginawa ko." Ipinatong ni Teresa ang papel sa kanyang mesa. Tumingin siya sa bintana habang ang hangin ng hapon ay dahan-dahang nagpapadpad sa usok ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng malawak na bukirin ng San Isidro, sumasayaw ang mga gintong tanim na palay sa ilalim ng init ng araw. Ang pabrika at ang sakahan ay tuluyan ng naging isang maunlad na kooperatiba na pinamamahalaan ng mga mismong manggagawa kasama si Teresa bilang tagapamahala ng pananalapi. Nakatayo si Teresa sa tabi ng bakod ng bukid habang sinusuri ang mga record. Sa hindi kalayuan, may isang truck ng palay na ibinababa ng mga kargador. Kabilang sa mga kargador na iyon ay si Ignacio. Nangangapal ang kanyang mga palad, basang-basa ng pawis ang kanyang simpleng kamisyeta, at nangangatog ang kanyang mga binti sa ilalim ng mabibigat na sako ng palay. Wala na ang mamahaling barong, wala na ang kayabangan, at wala na ang dating tagapagmana ng pamilya Alvarado. Isang ordinaryong lalaki na lamang siya na nagtatrabaho ng tahimik upang bayaran ang kanyang mga kasalanan. Sa loob ng maraming buwan, patuloy na ibinibigay ni Ignacio ang malaking bahagi ng kanyang sweldo sa kooperatiba. Siya rin ang naging pangunahing testigo ng prosekusyon upang tuluyang maipasara ang natitirang pekeng kumpanya ng kanyang ina. Pinili niya ang katotohanan kaysa sa maling katapatan sa dugo. Nang mapansin ni Ignacio si Teresa sa kalayuan, hindi siya tumakbo patungo rito. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa kahoy na bakod at inilapag doon ang isang maliit na lalagyan ng mainit na kape, ang paboritong kapeng barako ni Teresa. Pagkatagpo nito, mabilis na yumuko si Ignacio at lumayo ng 10 hakbang upang bigyan ng galang at espasyo si Teresa.
Dahan-dahang lumapit si Teresa sa bakod. Tinitigan niya ang lalaking dating naging buong mundo niya. Narinig ko ang ginawa mo sa korte nung isang linggo. Pabulong na wika ni Teresa. Isinuko mo ang huling ari-ariya ng ina mo para pambayad sa mga manggagawa. Tumingin si Ignacio sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malinis na. Wala na ang dating pagiging bulag at takot. Iyon ang dapat kong ginawa 2 taon na ang nakararaan, Tess. Pabulong na sagot ni Ignacio. Imbes na makinig sa mga kasinungalingan at magpadala sa sarili kong pride, dapat ipinaglaban kita. Pahagyang huminto si Ignacio at kumuha ng malalim na hininga. Hindi ako narito para magmakaawa na balikan mo ako, Tess. Alam kong nawala sa akin ang karapatang yon nung araw na pinanood kitang palayasin ng ina ko sa sarili mong bahay. Gusto ko lang sabihing, tama ka sa lahat. At magpapasalamat ako dahil binuksan mo ang mga mata ko. Tinitigan siya ni Teresa. Nakikita niya ang isang taong tuluyan ng nagbago. Hindi upang makuha siya muli, kundi upang maging isang mas mabuting tao para sa sarili nito. Pinatawad na kita, Ignacio. Malumanay, ngunit mariing wika ni Teresa. Ginawa ko yon para sa sarili kong kapayapaan, hindi para sa'yo. Ngunit ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang ibabalik ko sa'yo ang susi ng bahay na itinapon mo ako palabas. Isang malungkot, ngunit tapat na ngiti ang gumuhit sa labi ni Ignacio. Tumango siya ng may matinding paggalang. Sapat na sa akin na nakikita kitang malaya, masaya at ligtas, Tess. Iyon lang ang pangarap ko. Tumalikod si Ignacio at dahan-dahang naglakad pabalik sa truck upang magbuhat uli ng mga sako. Pinatmasdan ni Teresa ang paalis na anino ng kanyang dating asawa. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Teresa ang isang malalim at buong kapayapaan sa kanyang dibdib. Ang sugat ng nakaraan ay hindi na nagdurugo. Ito ay naging isang magandang hilom na nagpapaalala ng kanyang tagumpay. Isang maliit na paglubog ng araw ang nagpapatingkad sa gintong kulay ng mga palayan sa San Isidro. Sa tapat ng pangunahing pinto ng pabrika, nakatayo ang isang bagong gawang kahoy na arko. Sa ibabaw nito, nakasulat sa malalaking titik ang mga salitang inukit mismo ng mga kamay ng mga manggagawa. Ang San Isidro ay hindi pagmamay-ari ng isang angkan. Ito ay pagmamay-ari ng mga taong nagpanatili nitong buhay. Nakatayo si Teresa sa gitna ng bukid, nakasuot ng simpleng puting damit habang hinahayaan ang malamig na hangin ng hapon na magpadpad sa kanyang buhok. Wala na ang mabigat na kadena ng nakaraan, wala na ang takot, at wala na ang pait ng pagtataksil. Sa kabilang dulo ng palayan, nakaupo si Ignacio kasama ang ilang matatandang manggagawa, kumakain ng simpleng merienda pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho. Paminsan-minsan ay nagkakatitigan sila ni Teresa at nagpapalit ng isang tahimik at may paggalang na ngiti. Isubniti ng 2 taong natutong maghilom mula sa kani-kanilang mga sugat. Napatawad na ba ni Teresa ang mga taong sumira sa kanya? Oo, pinatawad niya si Ignacio at ang pamilya nito hindi upang ibalik ang dating kasal o ibigay muli ang susi ng kanyang puso, kundi upang tuluyang palayin ang sarili niyang kaluluwa sa lason ng galit at puot. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbuura sa nakaraan, kundi ang pagpiling wag nang maging bilanggo nito. Nakahanap na ba siya ng kapayapaan? Ang kapayapaan para kay Teresa ay hindi ang pagkakaroon ng isang perpektong pamilya sa paningin ng lipunan, kundi ang kalayaan na gumising araw-araw ng may buong paggalang sa sarili, napapalibutan ng mga taong tapat at nakatayong mag-isa nang hindi na kailanman manghihingi ng sariling halaga sa iba. Ang kwento ng buhay ni Teresa ay isang paalala sa bawat babae. Ang halaga ng isang tao ay hindi nakasulat sa apelyido ng kanyang asawa at lalong hindi sa sukat ng kanyang pagtitiis sa loob ng isang tahanang pumapatay sa kanyang pagkatao. Ang totoong tagumpay ay hindi ang paghihiganti na wawasak sa kaaway,
kundi ang dungsong ng pagbangon mula sa abo at pagbuo muli ng sariling buhay ng may katapatan, dignidad at karangalan. Inangat ni Teresa ang kanyang ulo at tumingin sa malawak na kalangitan. Ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Minit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, batid ni Teresa na ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang magandang pangako ng bagong simula.